Napansin ni Lee ang pariralang binanggit ni Chin, na kung saan ay banal na espiritu. Lumingon si Chin sa parehong mga kabataang lalaki, na nakikisali sa kanila sa kanyang kwento. Tinanong niya kung maniniwala sila sa kanya kung sinabi niya na mayroong isang dambana na nakatuon sa isang karapat-dapat na yokai. Naririnig ang mga salitang ito, nadama ni Lee ang isang chill na tumatakbo sa kanyang katawan, na ipinapadala sa kanya ang gulat na baba, na pagtanto na maaaring mahirap maunawaan ito. Gayunpaman, nagpatuloy ang kanyang kwento para sa mga kabataang lalaki, hindi ito mahirap sa batang Panginoon, at hindi niya maintindihan kung bakit napag-isipan ito ng iba mahirap maunawaan. Ipinaliwanag ni Lee na siya ay isang Daoist mula sa impeksyon sa pintuan. Naramdaman ni Ho ang isang pamilyar sa mga salitang iyon, na parang narinig niya ang tungkol dito. Sa puntong ito, ang matandang lalaki ay nagsimulang ipaliwanag na isang mahabang panahon ang nakalipas, nang malabo ang linya sa pagitan ng mga tao at espiritu ng mundo, ang paksayon ng dorm ay itinatag ng mga shamans na pinalayas ang yokai. Kahit na ngayon, ang paksayon ng dorm ay nagpapanatili ng isang maingat na mata sa hangganan sa pagitan ng mundo ng espiritu at mundo ng tao, bagaman ang hangganan ay epektibong nawala. Ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na walang nakakaalam kung kailan maaaring sumalakay muli ang mga espiritu, at sa makatuwid ang kanilang pag-iingat ay hindi maaaring hatulan. Ngunit ang pagtatayo ng isang dambana para sa mga espiritu na ito, mula sa punto ng view ng dorm ay isang bagay na ganap na hindi maiisip. Malinaw na naniniwala si Lee na si yokai ay isang kasamaan na ipaglaban at mapalayas. Walang sinumang nagpoprotekta sa sangkatauhan mula sa yokai higit pa sa mga shamans. Nabigla si Lee na ang isang iginagalang na shaman ay maaaring kasangkot sa isang bagay na kontrobersyal. Ipinaliwanag ni Chin na ang partikular na yokai na ito ay ibang-iba sa iba. Naaalala ni Ho na kung minsan ay may mga tumanggi sa cannibalism at hinanap ang pakikipagkaibigan sa mga tao, ngunit ang pagkuha ng mga shamans na nakikipaglaban sa yokai upang magtayo ng isang dambana para sa pagsamba ay tunay na isang bagay na wala sa karaniwan. Nagtataka si Ho kung sino ang makakagawa nito. Lumapit sila, at kung ano ang nakita ni Ho ay nagulat sa kanya. Tumayo siya sa katahimikan ng ilang minuto na tinitingnan ang imahe. Hindi ito maaaring ako, naisip niya, dahil ang larawan ay sa kanyang nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Chi na iniwan ni Samba ng isang hindi mabibili na kayamanan para sa mga henerasyon ng mga shamans na naglalaman ng kakanyahan ng lahat ng bagay sa universo. Ipinagpatuloy ni Chin ang kwento noong nawala ang Chang'an, nawala din ang hindi mabibili na kayamanan sa kanya, at hindi alam ng kanilang mga ninuno kung ano ang gagawin, kaya kailangan nilang dumaan sa mga mahihirap na oras ng pagkalito. Ito ang yokai na natagpuan at ibinalik ang kayamanan sa kanila sa mga araw na iyon ng kadiliman. Ipinahayag niya na siya ay isang yokai fox na umakyat sa mundo ng tao upang makuha ang kayamanan. Pagkatapos nito, iniwan niya ang Mount Muden nang hindi kahit na binigyan ng pagkakataon ng kanilang mga ninunong na pasalamatan siya. Simula noon, siya ay itinuturing na isang benefactor na natagpuan ang kayamanan at pinayagan ang mga shamans na mabuhay sa mga madilim na oras na iyon. Nagpa siya ang mga ninuno na parangalan siya bilang Diyos ng Espiritu na nag-aalaga ng lahat ng mga kayamanan ng mundo at itinayo ang altar na ito bilang isang tanda ng pasasalamat. Pinakinggan ni Ho ang lahat ng ito at hindi makapaniwala na ang kwentong ito ay talagang tungkol sa kanya. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang pagbabawal sa pagkain ng karne at pangako sa vegetarianism ay naging parangal sa banal na espiritu na ito. Sa wakas ay sinimulan din ni Lee na naniniwala siya na ang lahat ng mga peste ni Yuchi sa sangkatauhan at nararapat na mapalayas. Gayunpaman, pagkatapos, malaman ang mapagbigay na espiritu na nagpapahintulot sa pamana ng mga shamans na magpatuloy na umiiral. Nagpa siya na tanggapin ito. Pinasalamatan ni Lee si Chin sa mahusay na kwento. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ho, tinanong ang kanyang opinyon sa kanyang narinig. Ngumiti lang si Ho at itinuro na ang lahat ng mga kaganapang ito ay nangyari dahil sa purong pagkakataon. Bumalik siya sa kanyang mga alaala, kahit na kung ang kanyang memorya ay hindi nabigo sa kanya, naalala niya kung paano bilang isang fox, bumaba siya sa lupa at nakita ang mga shaman's altar sa kauna-unahang pagkakataon. Ang batang lalaki, na hindi pinaghihinalaan ng anumang bagay ay nagwawali sa bakuran sa bundok, na nalubog sa kanyang mga saloobin, biglang, isang estranghero ang lumingon sa kanya.
Ang kanyang hitsura ay nakakagambala, na parang takot mismo sa anyo ng tao. Ang estranghero ay naglalakad ng panganib, na parang siya ang sagisag ng takot, at ang kanyang tingin ay nagpadala ng kanyang bulugod. Ang batang lalaki ay umatras sa takot, na pagtanto na ang isang demonyo, isang tunay na ikay, ay nakatayo sa harap niya. Ngunit saan siya nagmula sa bundok na ito? Ang tanong na ito ay tila misteryoso at natatakot kahit na higit pa. Iminumungkahi ng estranghero na gawin niya ang mahiwagang pamamaraan ng Cheng Xinfeng mula sa isang sinaunang libro. Ang kanyang mga mata ay nakasisilaw sa tuso, hinuhugot ang batang lalaki upang lumapit at hawakan ang libro. Ang bata ay nadama ng takot na pumasok sa kanyang puso. Ang demonyong ito ay hindi pala kaibigan. Nakakakita ng demonyong figure, ang batang lalaki ay sumigaw sa kakilakilabot. Isang echo ang lumusot sa bundok. Ang estranghero na nagsisikap na magmukhang pala kaibigan, hiniling ng batang lalaki na kunin ang libro, tinutokso siya ng kapangyarihan nito. Ang buong lipi ay nais na patayin siya na parang siya ang kanilang pinakamasamang kaaway, ngunit ang isang walang kabuluhang kabataan ay nagsabi ng isang bagay na gumawa sa kanya ng pag-aaway sa kanilang mga taybak bilang isang proteksyon na kalasag, ito ay kulot sa isang metal na bilog na protektado ito mula sa mga pag-atake. Ang kanyang mga panlaban ay napakalakas na walang tibak na maaaring kumamaw sa kanya. Naghihintay lang siya para sa kanyang mga kalaban na pagod sa paghagupit ng kanyang sandata ng bakal, nagpa siya si Ho na maghintay hanggang sa ang lahat ng mga taong ito ay ganap na naubos at sinubukan na magsimula ng isang dialogo. Ngunit hindi sila susuko, kahit na sinubukan niyang gawin lamang ang mga mabubuting gawa, na nakikipagkita sa kanila na parabang sila ay mga kaaway, na pagtanto na walang dialogo. Malakas niyang kinakantot ang lahat sa paligid, na nagiging isang malakas na hayop. Nakita ng mga tao sa paligid ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na inilabas niya tulad ng isang ligaw na hayop na may isang dagandong na puno ng higit na kagalingan. Binalaan ni Ho ang lahat sa kanilang paligid na tretuhin siya ng may paggalang. Kung hindi man ay mapunit niya ang mga ito at ion ang kanilang buhay sa isang madugong karne ng hilingan nang hindi nag-iiwan ng isang bakas. Inaasahan niya na kung natatakot siya ng kaunti, masisiguro ng mga tao na makinig sa kanya ng mabuti. Ngunit ang mga desperadong kalalakihan na ito ay hindi babalik, kahit na nangangahulugang kamatayan, at inutusan sila ng kanilang pinuno na may hatid ang lahat ng kanilang katapangan. Sa nabagong galit, nagmamadali sila sa Ho, determinado na lumaban hanggang sa huli. Nagsimulang mawala ang kanyang balanse. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na may kapangyarihan ng demonyo, isang globo ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na sumabog mula sa kanyang bibig, na nagsimulang mag-incinerate sa kanila, na nagpapaalala sa kanya ng mga nakaraang laban. Naalala niya na ang hindi kinakailangang pagpatay ay walang gagawa sa kanya. Habang hinahangad niya ang paliwanag, nagtaka siya kung ang lipi ng Muden ay masisira para sa gayong walang kamalayan na masamang hangarin. Nang 200 katao ang nakahiga sa lupa, ang isa sa kanila ay lumapit at tinanong kung bakit siya napunta rito. Napagtanto ni Ho na ang maliit na kabataan na nakilala niya kanina ay hindi kailanman sinabi sa kanila ang katotohanan, tulad ng hiniling niya sa kanya. Matapos malaman na hindi siya naiintindihan, sa wakas ay inihayag niya ang lihim na pamamaraan sa kanila, kahit na mas mahusay na ipaliwanag ang lahat ng maaga, wala siyang oras. Agad nilang iginuhit ang kanilang mga tibak at sinisingil. Sa kabila nito, pinasalamatan siya ng Panginoon dahil sa pagbubunyag ng lihim na pamamaraan, ang kayamanan ng angkan. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit magpas siya ang ikay na gawin ito sa mga tao. Ang mukha ng ekay ay hindi malulutas, isang nakatagong ngiti na nagniningning sa kanyang mga labi, at nabanggit lamang niya na malapit na siyang iwanan si Yeka ay hindi napunta sa mga detalye. Sinabi niya na tumatakbo siya at ginagawa ang gusto niya, isang banal na nilalang. Siya ay isang marangal na kagubatan ikay, at gustong magpanggap at maglaro sa damdamin ng iba. Dahil sa kanyang mga salita, ang lipi ay naging mga vegetarian na sumuko ng karne. Tinatapos ko ang lahat ng ito dahil sa kanyang matalinong mga salita at pamamaraan ng Cheng Xinfeng. Ang kwento ay umabot sa mga tainga ng batang ito, na nag-iwan ng isang malalim na marka sa kanya. Sa kanyang mga saloobin, naintindihan niya na siya, sa katunayan, ay hindi nagmamalasakit sa mga kahihinatnan. Alam niya na hindi mahalaga kung sino ang sisihin. Ito ang kanyang kasalanan, pagkatapos ng lahat,
at marahil kahit na ang pagkamatay ng binata na iyon ay ang kanyang pagkakamali din. Nalaman niya na ito ang kanyang personal na responsibilidad. Ang espiritu na kanyang pinagsama ay sikat sa mga mag-aaral, at ang batang lalaki na nakatayo ay nagtanong sa kanya na manahimik. Masigasig na sinabi ni Lee Ryan na ito ang tunay na katotohanan. Lumingon siya sa kanyang nakatatandang kapatid, na hindi nauunawaan ang nangyari sa kanya. Nabanggit niya na ang kanilang guro, isang tunay na connoisseur ng kultura at kasaysayan, ay maaaring masabi ang tungkol sa lugar na ito. Gayunpaman, ang matandang guro ay walang ideya kung anong uri ng larangan ito. Ang batang lalaki ay huminga ng kawalang interes sa kanyang mga mata, tinitingnan ng mga nasa paligid niya, hinawakan niya ang kanyang kamay kung saan nagniningning ang isang mahiwagang light layer. Ang matandang lalaki, na nakikita ang ilaw na layer sa kamay ng batang lalaki, ay nag-react sa taos-pusong sorpresa. Malinaw na nakilala niya ang artifact na ito dahil alam niya kung ano ito. Ito ay isa sa mga kayamanan ng lipi ng Mudan, ang Azure Orb of Life, na ninakaw ng ilang buwan na ang nakalilipas habang naglalakbay sa mga kalapit na lupain, na nagdulot ng kaguluhan. Kinumpirma ng matanda na ito ay isang hiyas. Gayunpaman, hindi niya talaga alam kung ano ang kahalagahan ng artifact na ito. Tinanong niya ang batang lalaki na may isang walang malasakit na hitsura kung saan nahanap niya ang bihirang layer na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakikita namin ang isang tao na gumagawa ng ilang uri ng sakripisyo, sinusubukan na makuha ang atensyon ng espiritu. Nanalangin siya ng marahas, umaasa na ang isang dakilang espiritu ay lilito sa kanya sa isang panaginip, na nagbibigay sa kanya ng lakas. Siya ay nagnanais na maabot ang taas sa martial arts. Kapag ang mismong kakanyahan ng mga kasanayan sa martial ay lumilitaw sa kanya sa isang panaginip, ang oras ay dumating para sa martial arts na bumaba, at marahil sa pamamagitan ng layer na ito at alay, makakatanggap siya ng isang pambihirang. Kung nais niyang maging mas malakas, handa siyang ipagsapalaran ng lahat maliban sa paniniwala sa sarili at pagkauhaw sa mga bagong pagtuklas sa mundo ng martial arts. Lumapit ang isang tao sa gate ng templo na handa na gumawa ng isang mahalagang hakbang. Nagdadala siya ng isang kabaong upang gumawa ng alok sa kanyang guro. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang ilaw na nagmula sa kailaliman ng templo, at nakuha nito ang kanyang pansin. Ang ilang uri ng seremonya ay nagaganap sa gusali. Ang mga mahiwagang tinig at kakaibang tunog ay naririnig. Ang guro ay nakikipag-usap sa isang tao na sa pamamagitan ng pagsira sa buong angkan ng ASU at kinuha ang Azure Orb ng buhay. Makakakuha sila ng anumang pera na nais nila, ang master ay namangha sa kadakilaan ng kanyang nakita sa harap niya. Lumingon si Lee Ryan sa kanyang kuya, na nagtanong kung ano ang plano nilang gawin sa artifact na ito, ngunit ang kapatid ay nag-aalangan pa rin. Alam ni Lee Ryan na ang buhay ng Azure ay kabilang sa lipi ng Mudan mula pa sa simula, at naramdaman niya na mas mahusay na hindi ibalik ito. Sa palagay ni Ho na ang ideyang ito ay katawa-tawa. Patuloy na iginiit ni Lee Rin na ang pagbabalik kay Sharo ang magiging tamang bagay na dapat gawin, at sa huli, mapipigilan siyang ibenta o itinuturing na ninakaw. Naunawaan ni Ho na ito ay kumpletong kabaliwan, at mas mahusay niyang itago ang kanyang bibig. Sigurado ang Panginoon na kung ang batang lalaki ay hindi handa na gumawa ng ganoong desisyon, hindi siya obligadong ibalik ang artifact. Matagal na silang nagbigay ng pag-asa sa pagbabalik nito. Gayunpaman, syempre, kung pipiliin niyang gawin ito, kung gayon ang kanyang marangal na gawa ay magiging isa pang alamat na maipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa kanilang angkan. Naranasan na ni Ho na ang pagiging walang kamatayan sa kasaysayan ay hindi nakakaganyak, at hindi niya nais na hindi maunawaan. Gayunpaman, wala siyang obligasyong ibalik ang buhay na ito. Pinili niyang sumipsip ng kapangyarihan nito. Kung ang kanyang kuya ay hindi namamagitan, hindi natitigil si Ho. Ang Panginoon na dumating sa templo ay nakarinig ng walang kahulugan na pag-uusap sa paligid ay hindi siya makapaniwala na ang pinuno ng angkan ng Yaso, na kilala kahit sa Marima, bilang isang martial artist, ay maaaring mahulog sa mga kamay ng tulad ng isang prodigy. Tila pinagkadalubhasaan nila ang isang layer ng mga trick, na tumatawa sa likod ng likuran ng master na ito. Kalaunan, ang layer ay kinuha mula sa kanila. Muli, ang matandang lalaki ay gumagalaw ng napakabilis upang ihinto. Kumbinsido siya na kapag nahanap niya ang artifact sa angkan ng aso, dapat na agad niya itong hinihigop,
Ngunit ang binata na iyon ay pinamamahalaang upang magnakaw ito mula sa ilalim ng kanyang ilong.